Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Alam mo ba na kahit magulo o hindi mo maintindihan ang mga nangyayari sa iyong buhay, sa iyong kapaligiran, ay bumubuhos pa rin ang biyaya ng Diyos? Bakit ko alam? Kasi ito yung natutunan ko. Dati-dati, pag meron akong pagsubok, ako ay nagreklamo, nawawala ng pag-asa. Pero dahil nakikita ko kung paano gumalaw ang Diyos, na kahit na magulo ang sitwasyon, ay makita mo na meron palang magandang ibubunga o idudulot sa bandang huli, ay nagbago yung aking pananaw na every time na merong problema, merong pagsubok, lagi na akong umaasa na merong ginagawang maganda ang Diyos. Bakit? Kasi ang biyaya ng Diyos ay sa una ay hindi natin nakikita yung biyaya, lalo pag magulong sitwasyon. Ang gawin lang natin ay magtiwala at hanapin ito. Hanapin natin ang biyaya. At pag nakita natin ang biyaya, ay sigurado namang makikita mo ang paggalaw ng Diyos, na totoong buhay ang Diyos, na hindi niya tayo iniiwanan. So, blessings don't always look like a blessing at first. Sabi nga. Pangalawa, yung kagalakan natin ay dumarating sa atin sa tuwing nakikita natin, nahahanapan natin yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. So, joy comes when we recognize what God is doing in our lives. Dito sa Ebanghelyo ngayon, makita natin na si Maria, nung nalaman niya siyang ay buntis, ay pumunta agad sa kanyang pinsan na si Elizabeth, kahit malayo, na sa panahong yun ay 6 na buwan na siyang buntis din, kay Juan Bautista. Kaya parang nakikita ko na sa sobrang tuwa ni Maria na nalaman niyang magbubuntis siya, ay kailangang ipamalita niya ito sa kanyang pinsan. Pumunta siya doon at ipinamalita na siya ay buntis din. At nung makita ni Elizabeth, si Maria, dumarating yung kanyang anak sa sinapupunan, na si Juan Bautista, ay naglulundag sa tuwa. At na-recognize kaagad ni Elizabeth na itong si Maria ay puspos ng Banal na Espiritu Santo at biniyayaan ng Diyos, pinili siya ng Diyos na maging ina ng anak ng Diyos na si Jesus. Kaya dito natin makikita na tuwan-tuwa si Mary, nagpapasalamat sa Diyos dahil sa kabila ng lahat na kahit hindi niya maintindihan, ay pinili siya ng Diyos, biniyayaan siya ng Diyos. Kaya ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon, na hanapin natin ang paggalaw ng Diyos sa buhay natin. Kahit magulo, hanapin natin na ang Diyos ay nagbubuhos ng biyaya kahit hindi natin maintindihan. At pag nakita natin ang biyaya na yan, kailangan nating pasalamatan ng Diyos. Kailangan tayong magkaroon ng kagalakan. At isang pamamaraan dyan ay yung pagbabahagi. Ibahagi natin ang kagalakan sa puso natin, gaya ng ginawa ni Maria. Nung nakita na siya ay biniyayaan, ibinahagi niya sa kanyang pinsan. Ganun din tayo. Itong hamon ng Diyos sa atin, ipamalitan natin kung gaano kabuti ang Diyos. Hindi natin pwedeng kimkimin. Blessings are meant to be shared. So, ito ang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon, na sa kabila ng mga pagsubok o mga pinagdadaanan natin, hanapin natin ang biyaya ng Diyos. Hanapin natin ang paggalaw ng Diyos. Magkakaroon lang tayo ng kagalakan sa puso natin pag nakikita natin ang galaw ng Diyos sa buhay natin, ang biyayang natanggap natin, at pasasalamatan natin siya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang biyaya na natanggap natin. So mga kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon. Kung gusto natin ang ating reflection nga, na ibahagi natin sa social media, gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media araw-araw. So isang mapagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay. God bless and God is good.